At ayun nga ho guys, sa pag-uusapan natin ngayong araw na ito, sinabi di umano ni Pangulong Duterte ayon dito kay Attorney Harry Roque patungkol dyan sa chairperson ng Quadcom dyan sa mababang kapulungan sa Kamara de Representante na si Ace Barbers na papanagutin daw di umano siya ni Pangulong Duterte kapag wala na siyang immunity at kapag tapos na ang kanyang termino dyan sa mababang kapulungan. Ayan. At sigurado naman daw na matatalo ang pamilya mo dyan sa Surigao ayon dito kay Harry Roque. Pakinggan natin guys ha. Sinabi ni Tatay Digong, may panahon sa lahat. Miss Barber, hindi palagi na ikaw may immunity against life. Pag natapos ang termino mo, sigurado namang matatalong pamilya mo dyan sa Surigao, pananagutin kita. Promise, tatasan. Promise daw yan, sabi ni Tatay Digong. Ayon kay Atty. Harry Roque, hindi ka daw aatrasan ni Pangulong Duterte, Ace Barbers. Ayon ito sa sinabi ni Harry Roque diyan sa ICC Penitentiary, Hague, Netherlands. Ayan ho ha. So ano na to? Sa tingin nyo kaya yung mga re-electionist mananalo pa ito sa darating na election? Siguro piling-pili lang ho sa mga daliri natin ang mananalo. Ayan ho ha. Kagaya nito ni Speaker of the House Martin Romualdez dahil sa dinig ko ha. Dinig ko lang naman ito. Dahil ang kanyang katunggali dyan sa Tacloban ay na-disqualify ng COMELEC kasi hindi daw talaga pagkakadinig ko na-disqualify itong katunggali ni Martin Romualdez diyan sa Tacloban dahil nga ay hindi naman di umano siya botante o residente diyan. Di ko lang sure ha. Di ako sure sa bagay na ito pero ang sure ako is na tanggal siya doon sa listahan sa COMELEC as representative ng Tacloban. Ayan, so in short, walang kalaban itong si Martin Romualdez. Lulusot ito sa, siya pa rin ang magiging congressman ng Tacloban. Ayan ho. So, yung iba kaya, kamusta? Alam ho ninyo, yung mga binungoto ng mga tao at iniluklok dyan sa posisyon na dyan, na ganyan sa mababang kapulungan, sa Senado, sa Kamara de Representante at kung saan pang local government unit na mga position, that is temporary. Kasi may mga term kayo, tag 3 years term, 4 years term, ayan. So, dapat sana, ang sa akin lang, no, ito in general, ha, we are not speaking of a specific person here, ayan. Dapat sana kapag kayo na ho ay nailuklok ng taong bayan dyan at binigyan ng mandato, dapat to, wag tayong maghari-harian yung para bangkala nyo kayo nang may-ari ng bawat sulok ng Pilipinas. Di ba? Ayun ho. So, ang paglingkod sa bayan dapat ang uno-una, wag ho ang politika. Ayan. At isa pa nga ho itong naging reaction ni Sara Duterte nung tinanong siya ng reporter ng GMA7 si Maris Umali kung ano ang reaction niya doon sa sinabi ng Malacanang na hindi makikipag-cooperate ang Malacanang sa interim release kung sakaling mag-apply itong Pangulong Duterte diyan sa ICC sa Hague, Netherlands. Ang sagot ni Sara Duterte, wala naman kaming hinihingi sa palasyo. Pakinggan ho natin itong sinasabi ni Sara Duterte diyan sa Hague, Netherlands. Pardon me, I understand this is something legal, but we just want to hear your side. Kasi po, sabi po ni Attorney Kaufman, tinatrabaho na raw po yung interim release. Meron pa po ba kayong nakikitang balakid before filing one, or how soon will you file this? At sa Pilipinas niyo po ba gustong ma-release ang... Of course, where else? Kayo na bring him home to the Philippines, to Davao City. But just for the record, we just want to hear if sa Pilipinas niyo po gusto siyang ma-release kasi may sinasabi po yung palasyo. Let me quote, does it mean that we have to recognize that ICC has jurisdiction over the Philippines? I believe the family of the former President Duterte is asking and praying from the Supreme Court that the government should not cooperate with the ICC. So it means that if we will not cooperate with the ICC, even that prayer
or even that manifestation of the ICC will not take cognizance of that regarding or relating to the request to have him released in the Philippines? With regard to the interim release, no, I do not know really, truly, honestly, I do not know what the steps are the lawyers are doing with regard to the interim release. But as I told you before, I hear for his life in the Philippines. But we follow what the client wants, what the President Duterte wants, and he wants to go home. To the Philippines? Yes. And everyone wants him To go home. to the Yes. Philippines. And the Buenos want him to go because they will be his mayor Yes. for the next 3 years. But yung sinasabi po nila na kapag yun po yung hihilingin, does this mean that we have to recognize the ICC that it has jurisdiction over the Philippines? Wala na nga pong jurisdiction sila. The context po is kapag inirelease sa Pilipinas ang isang detainee, kailangan sumunod sa lahat ng kondisyon ng ICC yung bansang pagdadalhan ng detainee po. And in this case, if he will be released to the Philippines, then they should follow all the conditions of the ICC. And in that case, this would mean parang nasa jurisdiction pa rin tayo ng ICC. Well, that is something that they have to think about. The administration has to think about what their next steps are. So, they should not ask the family, they should not ask the Filipino people on what their next steps are with regard to the talk on the return of former President Duterte to the Philippines. Maybe when they've decided, if ever they will decide what their next steps are, if ever they will decide what their next steps are, if ever it is even discussed inside the halls of the palace, they can tell us what their plans are. The government intends to do with the return of President Duterte. Those are the things that they should think, sabi ni Sara Duterte. Ayan ho. Kasi nga, dahil nga nag-i-stand itong Malacanang na wala na ngang jurisdiction itong ICC sa Pilipinas, pero nakipagtulungan sila sa Interpol para ma-aresto itong si dating Pangulong Duterte. Ang gulo, di ba? Samantalang, ang pag-aresto kay Pangulong Duterte ng Interpol na sinasabi ng Malacanang na idinidiin nila na sa Interpol sila nakipagtulungan, ano bang hawak ng Interpol sa paghuli kay Pangulong Duterte ay yung warrant of arrest na galing sa ICC. Kung hindi mo kinikilala ang jurisdiction ng ICC, kahit na Interpol pa ang mag-conduct ng pag-aresto, bakit ka makikipagtulungan? Alam mo palang hindi na ito sakop ng jurisdiction ng ICC ang Pilipinas kasi tumiwalag na nga, di ba? So, ang gulo, di ba? Lalong gumulo yung love life ko, day. Promise.